Ang panukalang batas na naglalayong hatiin ang Camarines Sur sa dalawang probinsya ang ugat ng hidwa ng dalawang dating magkaalyado sa Senado. Ang panukalang paglikha ng Nueva Camarines, ididetalye sa ulat ng saksing si Sandra Aguinaldo. Ito ang probinsya ng Camarines Sur. May 5 distrito, 5 congressman at 1 gobernador. Pero sa isang panukalang batas, gusto ng ilang kongresistang lumikha ng bagong probinsya mula sa Camarines Sur. Tatawagin Nueva Camarines na bubuuin ng 4th District at ilang bayan mula sa 5th District. Isinusulong ito ng 4 sa 5 congressman ng Camarines Sur. Sina Congressman Rolando Andaya, Dato Arroyo, Luis Villaferte at Arnulfo Fuentebella. Pumasa na sa Kamara ang panukalang batas na ito pero pinagdedebatehan pa sa Senado. Naglabas na ng report ang Senate Committee on Local Government na pinamumunuan ni Senador Bongbong Marcos na 4th District na lang ang gawing Nueva Camarines. Sa report na ito, ang 4th District ay magkakaroon ng 10 munisipalidad at 279 na barangay. Kung gusto ko, sabi ni Senador Antonio Trillanes IV, ang pagpasa ng bill na ito sa Senado ay pinipilit umano ni Senate President Juan Ponce Enrile matapos daw siyang pakiusapan ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Itinanggi ito ni Enrile at ang mga kongresistang nagsusulong nito. Hindi naman namin nakakausap o nakikita si dating Pangulong Arroyo dito. This was filed more than 1 year ago. Mali naman yung ni Senator Trillanes. At kinalulungkot namin, hindi naman siya taga rito. Nakikialam siya. Hindi ito ang unang pagkakataon nagkaroon ng pagkahati ng mga probinsya o lungsod para magdagdag ng distrito. Ngayong taon lang, ang Quezon City mula sa 4 na distrito, naging 6 na distrito na. Ang Palawan mula 2 distrito, 3 na ngayon. Ang North Cotabato mula 2 distrito, 3 na rin ngayon. Nagpasa ng mga batas para maipatupad ang mga dagdag distrito. Ayon kay Professor Prospero de Vera ng UP National College on Public Administration and Governance, ang paglikha ng mga bagong probinsya o distrito ay nangangahulugan din ng bagong baluarte para sa mga political clan. Naghahanap ng paraan kung paano magka-carve ng kanilang sariling probinsya o sariling legislative district para hindi na sila mag-away-away at lahat sila ay happy. At kapag may bagong distrito, meron din daw pondong dadaloy rito. May panibagong bureaucracia na i-create, which means merong gains yan para sa mga supporters ng mga politiko. Kasi madaming bakanting pwesto na pwedeng paglagyan ng mga supporter mo. At lahat yan ay babayaran ng pamahalaan. Sa isang statement, sinabi ng kampo ni Mrs. Arroyo na nalulungkot siya na nadadawit ang kanyang pangalan sa kontrobersya para raw magtanim ng kawalan ng paggalang sa Senado. Ang prioridad daw ni Mrs. Arroyo ngayon ay ang pagpapabuti ng kanyang kalusugan para makapagsilbi sa kanyang distrito sa Pampanga. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.